Mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga mahal ng Panginoong Diyos kay Kristo Jesus. Ito muli ang inyong tagahatid ng Ebanghelyo ni San Juan, Pastor Absalon Rabadon Jr. Ang ating pong tatalakayin sa araw na ito ay sa Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 10, versikulo 7 hanggang 21. At ito po'y ating himay-himayin batay sa mga saknung at mga talata. At ito ay tatlong bahagi ng pagbigay kahulugan nito. 3 punto ang ating pag-usapan dito. Ang unang punto rito ay si Jesus ang pintuan. At ang ikalawang punto, si Jesus ang mabuting pastor. At ang ikatlong punto ay si Jesus ay tinahanan ng Diyos Ama na siyang Espiritu Santo. At dito sa unang punto, Juan Kapitulo 10, versikulo 7 hanggang 10. Ito po'y aking babasahin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya't lalabas at makatatagpo ng pastulan. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasya. So dito mga minamahal, ipinapakilala ni Jesucristo ang talinghaga na siya ay pintuan. Pintuang dinaraanan ng mga tupa. Noong nakaraan, pinag-usapan din natin nang sabi niya, tandaan ninyo ito ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Kaya sa Juan Kapitulo 10 ay ang kausap ng Panginoong Jesucristo ay ang mga Hudyo. Sila ay lahi ni Israel mula sa sinapupunan ni Abraham, bayan ng Diyos na pinili upang maihayag ang kadakilaan ng Diyos dahil kanyang napili ang bansang Israel upang ipangaral ang katuwiran at binigyan ng Old
Testament law, binigyan ng tipan ang Israel, kaya sila tinatawag na covenant people of God. Dangan nga lamang ay tumalikod sila sa Diyos, kaya minamabuti ng Diyos na ang Israel ay huwag magpariwara, huwag magpatuloy sa kanilang pagtalikod sa Kanya. At para na rin sa kabutihan ng sangkatauhan sa pamagitan ng bansang Israel ay maipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan at kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya sa pangaral ng ebanghelyo, nakatuon ang Biblia sa covenant people of God. Ito nga ang bansang Israel. Dahil sa ibig ng Diyos na maibalik ang bansang Israel sa kanyang piling bilang bayan ng Diyos, at upang matupad ang pangako ng Diyos sa kanilang ninuno na si Abraham, na sa magitan ni Abraham ay pagpalain ang maraming mga bansa, at sa pamamagitan ng kanyang lahi ay maghari ang kapayapaan at katuwiran. At si Jesucristo ay sa katawang tao ay nanggaling sa binhi ni Abraham sa pamamagitan ni Jacob na siyang tinatawag na Israel, at ang Diyos ay pinili ang Israel upang magiging covenant people of God. So sa Old Testament times, ang bayan ng Diyos ay ang Israel. Bilang covenant people of God, ang kontrata ng Diyos sa Israel ay kung hindi sila tumalikod, ay manatili sila sa lupain na ibinigay sa kanila. The land of promise na ibigay sa kanila. 12 tribo ng Israel. Bawat tribo ay naibigay ang kanilang mana na ipinangako ng Diyos sa kanila. At kaakibat ng pagbigay ng mana ay ang covenant na kailangang magpatuloy sila sa pagganap ng kautusan ng Diyos sa magitan ni Moises at ng mga propeta. Ngunit kung ito'y labagin nila at kalimutan nila ang Diyos, sila ay bubunutin sa lahat ng kanilang mga lupain, at sila'y sakupin ng iba't ibang mga kaharian at sila'y ipangangalat. Dahil sa tipan ng Diyos, ipinagkatiwala ang tipan sa lahi ng mga Levita, na kung saan si Moises at si Aaron ang unang itinalaga ng Diyos. Si Moises ang propeta at si Aaron ang mataas na saserdote. Sila ay sa angkan ng mga Levita. So, ang angkan ng mga Levita mula kay Moises hanggang pagdating sa New Testament, ang mga saserdote, ang mga kaparian, sila ay sa lahi ni Levi, angkan ng mga Levita, at sila ang nakatalagang mga pari. Kaya ito ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo.
Sa Juan Kapitulo 10, versikulo 7 hanggang 10. Kung ito'y basahin natin muli. Kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan, ang sinumang pumapasok. Sabi ni Jesus, ako ang pintuan, ang sinumang pumapasok. Sa pamamagitan ko ay maliligtas, papasok siya at lalabas at makatatagpo ng pastulan. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasya. Kaya sa New Testament times, ang dinatnan ng Panginoon Jesucristo ay ang mga lahi ng mga Levita na katulad ng mga kaparian. Mataas na pare, lahi ng mga eskriba, mga pariseo, sila ang tagapagganap ng kautusan. Ngunit sila rin ang lumalabag sa kautusan. Kaya ang mga Hudyo, lahi ni Israel, ay napalayo sa panampalataya sa Diyos. So mula sa Old Testament, dahil sa kanilang pagtalikod sa Diyos, sila isinakop ng iba't ibang mga kaharian. Hanggang sa New Testament, sakop sila ng imperyo ng Roma. Kumbaga wala ng sariling bansa. Wala ng sariling kaharian ang mga Israelita. Kaya napailalim sila sa pamunuan ng iba't ibang kaharian at sa New Testament times, sa unang siglo, sakop sila ng imperyo ng Roma. Kaya sa pangaral ng Panginoon Jesucristo ay ipinapangaral niya ang kaharian ng Diyos. Hindi na ang kaharian ng Israel mula pa kay Haring David hanggang sa sila ay hinawakan ni Haring Solomon at nang namatay si Haring Solomon mula kay Haring David, ang mga lahi ng mga kaharian mula kay Haring David at kay Solomon, sila ay tumalikod sa Diyos hanggang sila ay sinakop ng iba't ibang mga hari at wala na silang kaharian. Tinanggalan sila ng kaharian. Ang natili na lamang sa kanila ay ang kanilang relihiyon, ang relihiyong Judaismo. At ito ang humahawak sa mga Hudyo. Sa kapanahon ng si Jesucristo ay nangaral ng Ebanghelyo ng pagpanumbalik sa mga Israelita sa piling ng Diyos. At sa piling ng Diyos ay ipinakilala ni Jesucristo ang kaharian ng Diyos. Na doon niya titipunin ang bayan ng Diyos. Dahil ang kanyang kahariang ito ay hindi sa lupa, kundi sa langit. At ang kahariang ito ay walang makakatagpo nito. Walang
makakakita sa kaharian ng Diyos, maliban na lamang kung siya ay magiging bagong tao, magiging bagong nilalang, na mula sa lumang tao, lumang kaisipan, lumang kautusan, ay itinilaga ng Diyos ang bugtong na anak na si Jesucristo upang ipangaral ang kaharian ng Diyos. Kaya sa pangaral ng Panginoon Jesucristo, tungkol sa kaharian ng Diyos, ay walang makakapasok sa kaharian ng Diyos, maliban na kung siya ay ipanganak muli. Juan, Kapitulo 3, versikulo 3, at ang kaharian ng Diyos ay hindi rito sa lupa, kundi sa langit. Juan, Kapitulo 18, versikulo 36. At kung ito'y ating babasahin, Juan 18:36 hanggang 37. Sumagot si Jesus, ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutang ito. Kung sa sanlibutang ito ang aking kaharian, ipinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi naipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa sanlibutang ito ang aking kaharian. Kung gayon, isa kang hari, sabi ni Pilato. Kayo na ang nagsabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. Kaya, iyan ang pangangaral ng Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi niya, sa Juan Kapitulo 10, versikulo 7, hanggang 10, kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makatagpo ng pastulan. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasya. Ang pinaparinggan ni Jesucristo ng mga nauna sa Kanya ay ang mga dinatnan niyang mga kaparian ng mga Hudyo na hindi nila pinamamahalaang mabuti ang kautusan ni Moises, bagkus sila ay lumalabag sa kautusan. Lalong-lalo na sa kautusan ng ikasampung bahagi. Ginagamit nila ang mga salapi na kanilang nalikom sa magitan ng kanilang mga bisyo. Ninakawan nila ang Diyos. Dahil ang mga ikapo ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit sila mismo ay inabuso nila ang biyaya
ng Diyos. Ang sinumang umabuso sa biyaya ng Diyos ay tinatawag na magnanakaw at mga tulisan. Kaya sabi ni Kristo, ang mga nauna sa akin at hindi dumaraan sa pintuan, sila ay magnanakaw at mga tulisan. Bakit ganito ang sinabi ni Kristo? Dahil ang mga kaparian ng mga Hudyo na kausap ni Kristo ay hindi sumasampalataya sa Kanya na Siya ang Mesiyas ng Israel. Kaya ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo na kung ang sino mang pumasok sa pintuan na Siya mismo si Kristo ay makakasumpong ng pastulan, siya ay papasok at lalabas. At ang kanyang buhay ay magiging kasya-siya at ganap, magiging masagana. At ang pintuang ito ay patungo sa kaharian ng Diyos, hindi rito sa daigdig na ito, hindi sa lupang ito, kundi doon sa kalangitan. So dito, mga minamahal, sa Juan Kapitulo 10, versikulo 11 hanggang 17, ito ang ating mababasa sa patuloy na pangaral ni Kristo tungkol sa talinghaga sa kaharian ng Diyos, na doon sa unang punto, siya ang pintuan patungo sa kaharian ng Diyos. Ikalawang punto, ang sabi ni Kristo, Juan 10, 11 hanggang 16. Ako, ang mabuting pastor, iniaalay ng mabuting pastor ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa. Palibhasa'y hindi siya pastor at hindi kanya ang mga tupa. Kaya sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat. Tumakas siya, palibhasa ay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastor, kung paanong nakikilala ako ng Ama at siya'y nakikilala ko, gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa. At ako namay nakikilala nila at inialay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangang sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayoy, magiging isa ang kawan at isa ang pastor. Dito, mga minamahal, sa ikalawang punto at ikalawang talinghaga, sabi ni Kristo, ako ang mabuting pastor. Isinugo ng Diyos Ama si Kristo. Dahil ang Diyos Ama mismo, siya ang pastor ng mga Israelita na siyang bayan ng Diyos. Na si Kristo bilang anak ng Diyos, siya ay itinalaga upang tipunin ang mga Israelita. Nang sinasabi ni Kristo, ako ang mabuting pastor. Ang nagsalita po rito
ay ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo na nasa loob ng katawan ni Jesucristo. Ng kanyang pangalan, ako, si ako nga, I am what I am. Kaya lumalabas sa bibig ni Jesucristo ang tinig ng Espiritu Santo na siyang Diyos Ama. Siya ang nagsasalita. Lumalabas sa bibig ni Jesucristo. Ito ang narinig ng mga Israelita. Ngunit hindi sila naniniwala kay Jesucristo dahil siya ay tao. Kilala ng mga Hudyo ang ama ni Jesucristo at ang kanyang ina. Si Jose, isang karpintero. Si Maria, isang ordinaryong babae. Ngunit lingid sa kaalaman nila, ang ama ni Jesucristo ay nanggaling sa angkan ng mga hari dahil siya ay apo mula sa angkan ni Haring David. At si Maria ay mula sa angkan ng mga pari, angkan ng mga Levita. Yun ang mga nakatagong lihim tungkol kay Jesucristo. At bilang anak ng Diyos na kung saan ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo ay nanahan sa loob ng katawan ni Jesucristo, ang tinig na kanilang narinig ay ang tinig ng Diyos Ama na nagpakilalang ako ang mabuting pastor. Kaya ang mabuting pastor ay ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo. Ngunit dahil ang tinig ay lumabas sa bibig ni Jesus, si Jesus ang kanilang nakita sa kanilang harapan, tao katulad nila. Kaya hindi nila kinikilala si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas dahil hindi ipinahayag sa kanila na ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo ay nasa loob ng katawan ni Jesucristo. Ang pinahayagan lamang dito ay si Juan Bautista, ang mga apostoles, at mismo ang kanyang mga magulang, si Jose at si Maria. Ito ay inilingid ng Diyos sa buong Israel. Ilan lamang ang nakakilala kay Jesus. Kaya nga sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 11, versikulo 27, sinasabi ni Jesucristo, ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng mga bagay. Walang nakakikilala sa anak, kundi ang Ama. At walang nakakikilala sa Ama, kundi ang anak. At yaong marapating pagpahayagan ng anak. So, nakaalam lamang dito tungkol sa Ama at anak ay mismo ang Ama, ang Diyos Ama, na siya lamang nakakilala sa anak. At ang nakilala lamang sa Ama ay ang anak. At ang karagdagang makakilala sa talinghaga, sa misteryo ng Ama at Anak
ay ang ibig pahayagan ni Hesukristo. Mga pinili lamang, si Juan Bautista, si Jose, si Maria, at ang kanyang mga apostoles. Yan ang misteryo, mga minamahal. Hindi sa buong Israel ipinahayag ang lihim ng pagkaanak ng Diyos na si Jesus. Na ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo ay nanahan sa katawan ng taong si Jesus. Kaya ang nangaral mismo sa bansang Israel ay ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo. At ang kanilang nakita ay si Hesukristo. Kaya nagiging tagapamagitan ang katawang tao ni Jesus sa harapan ng mga Hudyo. Ang tunay na Diyos rito ay ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo. Ang taong si Jesus ay anak ng Diyos, katawan ng Diyos, spokesman ng Diyos, kalulatian ng Diyos. Siya ang tagapamamagitan. Nabatay nga sa pangaral ni Apostol San Pablo sa unang Timoteo 2:5. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamamagitan ng Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus, na naghahandog ng kanyang buhay upang tubusin ang lahat. Siya ang katunayan na banal na layunin ng Diyos at nahayag sa takdang panahon. Kita niyo mga minamahal? Si Apostol San Pablo ay pinahayagan din. Nakilala niya ang iisang tunay na Diyos, ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama, na nananahan sa loob ng katawan ni Hesukristo. Ang taong si Kristo Jesus ay tagapamagitan. Ibig sabihin, siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Ang Diyos na nakatira sa loob ng katawan ni Hesukristo. Kaya ang tunay na Diyos ay ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo. At ang Kristo Jesus na siyang anak ng Diyos ay larawan ng Diyos na hindi nakikita. Siya ang katawan ng Diyos. Siya ang templo ng Diyos. Ngunit, dahil may isang propesiya tungkol sa talinghaga ng pagka-Diyos ni Jesus, Isaiah 9:6, na ang pangalan ni Jesus ay tawaging Diyos na makapangyarihan. Ang pangalan ni Jesus ay tawaging Ama na walang hanggan. Kaya si Jesus, sa mga sumasampalataya at nakakilala sa Kanya, si Jesus ay Diyos Ama. Ngunit habang siya ay nangaral sa mga Israelita, ang pagkakilala sa Kanya, siya ay tao, kapitbahay nila. Yan ang nakatagong lihim. Kahit magpahanggang ngayon, mga minamahal, marami ang hindi nakakilala kay Jesus. Kaya nga iba't ibang doktrina ang ipinapangaral ng iba't ibang mga relihiyon dahil sa kakapusan ng kapahayagan tungkol sa misteryo ng Diyos.
Hindi po lahat pinahayagan. Kaya kung sino man ang hindi makarinig sa tinig ng Diyos Ama, hindi niya makikilala ang tunay na Diyos. Kaya nga sa pangaral ng Panginoong Kristo sa unang siglo, binabato siya. Dahil sinasabi niya, ako at ang Ama ay iisa. Sinasabi niya, ako ay anak ng Diyos. Pamumusong ang turing sa kanya ng mga Israelita. Naikipantay siya sa Ama, sabi ng mga Israelita. Ngunit hindi, mga minamahal, dahil ang nagsalita, ang tinig na lumalabas sa bibig ni Jesucristo ay mismo ang tinig ng Diyos Ama na siyang Espiritu Santo. Spokesman lamang si Jesucristo. Nakatulad sa ating panahon, halimbawa, hawak-hawak mo ang isang microphone. Saan lumalabas ang iyong tinig? Doon sa speaker. Ang nakita nila ay ang speaker. Halimbawa, ikaw ay nasa radio, studio, at ang transistor radio ay narinig ang iyong mga pamahayag. Ano ang kanilang nakita? Ang transistor radio. Ang television. Hindi kanila nakikita. Dahil tinig lamang ang kanilang narinig. Ang transistor radio o kaya speaker, yun ang pinaka-the best na halimbawa tungkol sa taong Kristo at tinig ng Diyos Ama. Kaya kung ikaw ang magsalita at narinig ang iyong tinig sa transistor radio, ang nakita nila ay ang kanilang transistor radio. Ngunit ang tinig lamang nila ang kanilang narinig ng mga listeners. Ganyan sa unang siglo. Si Jesucristo ang larawan, ang tao, larawan ng Diyos, na kung saan lumalabas ang tagapagsalita, ang Diyos Ama, ang kanyang tinig lumalabas sa bibig ni Jesucristo. Kaya sa ating kapanahunan, mga minamahal, maraming nalito tungkol sa kapayagan ni Jesucristo. Kaya nga si Jesus, sa mga malaking reliyon, hindi nila kinikilala na si Jesus ay Diyos. Sino-sino? Unang-una ay ang Iglesia ni Cristo na itinatag ni Felix Manalo. Pangalawa, hindi rin kinikilala ng Iglesia ni Cristo na itinatag ni Felix Manalo ang Espiritu Santo na siyang Diyos na totoo at Ama ni Jesucristo. Kaya maraming nalilito sa pangaral ni Jesucristo kasi hindi nila nakikilala ang tinig ng Diyos Ama na siyang Espiritu Santo. Ang kanilang nakita ang taong si Jesus. Hindi nila binigyan ng importansya ang tinig na nanggaling sa bibig ni Jesus. Kaya nga, mga minamahal, sa ating pagpatuloy sa Juan, Kapitulo 10, versikulo 11 hanggang 16, ako ang mabuting pastor. Inialay ng mabuting pastor ang kanyang buhay para sa mga tupa.
Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhasay hindi siya pastor at hindi kanya ang mga tupa. Kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat. Tumatakas siya, palibhasay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ito ang nangyari sa bansang Israel. Ipinapangalat ng mga kaparian ang mga Israelita, kaya tumalikod sa Diyos. Dahil sa pag-aabuso ng mga kaparian sa kanilang pamamahala sa bayan ng Diyos. Kaya nga dumating si Jesucristo upang tipunin muli ang Israel at ipahayag sa kanila ang biyaya at kaloob ng Diyos, ang pagmamahal at pag-ibig ng Diyos na sila'y panumbalikin sa piling ng Diyos. Kaya nga sabi ni Jesucristo sa Juan Kapitulo 10, versikulo 14 hanggang 16, ako ang mabuting pastor. Kung paanong nakilala ako ng Ama at siya ay nakilala ko, gayon din naman nakilala ko ang aking mga tupa at ako naman nakilala nila. Mga minamahal, si Jesucristo, kilala siya bilang mabuting pastor, kilala siya ng Ama, kilala rin ni Jesucristo ang kanyang Ama, kilala rin siya ng mga sumasampalataya sa Kanya. Kaya nga, inaalay niya ang kanyang buhay upang ang sinumang sumampalataya sa pangalan ni Jesus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil ang pangalan ni Jesus ay walang hanggang Ama, mga minamahal. Ang sinumang sumampalataya sa pangalan ni Jesus, ang pangalan ni Jesus, walang hanggang Ama. Kaya nga, magkaroon ng buhay na walang hanggan dahil ang Ama ay walang kamatayan. Tandaan natin, si Jesus sa katawang tao, namatay siya. Bakit? Ang kanyang katawang tao. Ngunit ang kanyang pangalan, walang kamatayan dahil yan ang pangalan ng Ama. Siya ang Diyos na makapangyarihan at buhay na walang hanggan. At kung ikaw ay sumampalataya na si Jesus ay inyong Diyos Ama, sambahin siya sa Espiritu at sa katotohanan, dahil ang Diyos ay Espiritu, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kaya nga mang tawag kay Jesus, Panginoon at tagapagligtas. Kaya dito, mga minamahal, kung hindi mapahayagan ang tao kung sino si Jesus, ay hindi niya makilala ang Ama. Ganito ang isang sitwasyon nung ibig makilala ng mga apostoles si Jesus. Sa Juan Kapitulo 14, versikulo 6 hanggang 11. Ito ang isang pangyayari. Sinabi dito sinabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon, ay kilala na ninyo siya at inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, matagal na ninyo akong kasama, Felipe? Di at hindi mo pa ako nakikilala? Ang nakakikita sa akin ay nakakikita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama?
Hindi ka ba naniniwalang ako'y suma sa Ama? At ang Ama ay suma sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang suma sa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin, ako'y suma sa Ama, at ang Ama'y suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawaing ito. Ito ang paliwanag ni Jesucristo. Ang nakita nila ay ang taong si Jesus. Ipinakilala ni Jesus na larawan lamang siya ng Diyos Ama na nasa loob ng kanyang katawan. Ang nagsasalita ay ang Diyos Ama ang nagsalita sa kanila. Ang tinig ang mahalaga. Ang tinig ng Diyos. Mga minamahal. Kaya sinasamba nila si Jesucristo. Dahil alam nila na bagamat tao, siya ay anak ng Diyos, sila, ang kaharap nila ay templo ng Diyos. At sa loob ng templo ay ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo. Ganyan mga minamahal ang pangaral ni Jesucristo. Kaya sa katawang tao, binabato siya. Ibig siyang patayin ng mga Israelita. Ang katawan ni Jesucristo, ang tawag dyan ay Kordero ng Diyos. The last sacrifice. Kaya ang pangaral ni Jesucristo, ako ang pintuan. Dahil sa magitan ni Jesucristo lamang makapasok ang tao sa kaharian ng Diyos. At siya rin ang mabuting pastor. Dahil kung hindi mo paniwalaan ang pangaral ni Jesucristo, na kanyang sinasabi, ako mabuting pastor, ang nagsalita rito ay ang Diyos Ama na siyang mabuting pastor. Dahil walang ibang mabuti kundi ang Ama, sabi ni Jesucristo. At sa Juan Kapitulo 10, versikulo 19 hanggang 21 ay sinasabi, dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila ang nagsabi, inaalihan siya ng demonyo at nababaliw. Bakit kayo nakikinig sa kanya? Sinabi ng iba, hindi makapagsalita ng gayon ang isang inaalihan ng demonyo. Makapagpapadilat ba ng mga bulag ang demonyo? Kaya si Jesus ay naukusahan na tinirhan ang kanyang katawan ng demonyo. Yun ang kanilang sapantaha. Ngunit ang katotohanan, ang tumira kay Jesucristo ay ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama. Kaya marami ngayon mga minamahalang hindi nakakilala kay Jesucristo. Kasi hindi naman sila napayagan ang Espiritu Santo pala ay tumahan sa katawan ni Jesucristo sa kapanahunan na siya nangangaral ng Ebanghelyo. Kaya nga siya anak ng Diyos. Dahil ang Diyos mismo na siyang Espiritu Santo, na Diyos Ama, ang Espiritu Santo ay Ama ni Jesucristo. Tinahanan ng kanyang katawan, inaring ganap ng Diyos. Kaya ang katawan ni Jesucristo naging katawan ng Diyos. Kaya siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Mga minamahal. Kaya ang akala ng mga Hudyo dahil makapangyarihan si Jesus, akala nila kapangyarihan ng Diablo. Hindi nila alam kapangyarihan ng Diyos Ama na siyang Espiritu Santo. Mismo ipinapangaral ni Jesucristo. Sa Lucas Kapitulo 4, versikulo 18, sabi ni Jesus, suma sa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y nakita, upang bigyan ng kaluwagan ng mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon.
Ang nagsugo kay Jesucristo ay ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama. Sinasabi ni Jesucristo, nagsugo sa Kanya ay ang Diyos Ama. At ang Diyos Ama ay siyang Espiritu Santo na nasa loob ng Kanyang katawan. Kaya nga, inaakala ng mga Hudyo na demonyo ang nakatira sa loob ng katawan ni Jesucristo. Ngunit sabi ni Jesucristo, ang Espiritu Santo ang nasa loob ng aking katawan. Siya ang Ama. Sinugo niya ako upang ipangaral ang kaligtasan. Kaya nga, sa Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 8, versikulo 27 hanggang 29 ay hindi nila naunawaan na siya ay nagsalita tungkol sa Ama. Kaya sinabi ni Jesus, kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyong ako'y si ako nga. Wala akong ginagawa sa ganang aking sarili lamang. Nagsalita ako ayon sa itinuro sa akin ng Ama. Ang nagsalita sa loob ng katawan ni Jesucristo ay ang Ama, na siyang Espiritu Santo, lumalabas sa bibig ni Jesucristo. At kasama ko ang nagsugo sa akin. Ang kasama niya nagsugo sa kanyang Espiritu Santo, na siyang Diyos Ama. Ngunit, ano ang pagsasakdal sa kanya? Inalihan siya ng demonyo. Sa katotohanan, ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama ang nanahan sa katawan ni Jesucristo. Kaya ganyan siya kamakapangyarihan, gumagawa siya ng mga himala, nagpapagaling ng mga may sakit, nakakalakad siya sa dagat, pinapatigil niya ang mga bagyo at mga unos. Bubuhay siya ng mga patay. Mismo, ang kanyang sarili ay binubuhay niya sa magitan ng kapangyarihan ng Ama na nasa loob ng kanyang katawan. So mga minamahal, magandang umaga po sa inyong lahat. Ito ang inyong abang lingkod, Pastor Absalom Labanon Jr., tagapangaral ng Ebanghelyo ni San Juan. God bless us all. Praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen and amen. Thank you, Lord Jesus.